Kabanata 68, sa Outer Court. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 12 versikulo 20 hanggang 42. At may ilang mga Grigo sa kanila na nagsiahon upang sumamba sa kapistahan, ang mga ito nga ay naparoon kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at siya'y hiniling, na sinasabi, Ginoo, ibig naming makita si Jesus. Dumating si Felipe at sinabi kay Andres, at muling sinabi ni Andres at ni Felipe kay Jesus. Sa panahong ito, ang gawain ni Kristo ay nagmumukhang malupit na pagkatalo. Siya ay nagwagi sa pakikipagtalo sa mga pari at pariso, ngunit maliwanag na hindi siya kailanman tatanggapin ng mga ito bilang Mesiyas. Dumating na ang huling paghihiwalay. Para sa kanyang mga disipulo ang kaso ay tila walang pag-asa. Ngunit papalapit na si Kristo sa katuparan ng kanyang gawain. Ang dakilang pangyayari na nababahala hindi lamang sa bansang Hudyo, kundi sa buong mundo, ay magaganap na. Nang marinig ni Kristo ang sabik na kahilingan, makikita namin si Jesus, na umaalingaw-ngaw sa gutom na sigaw ng sanlibutan, nagliwanag ang kanyang mukha, at sinabi niya, dumating na ang oras, na ang anak ng tao ay luwalhatiin. Sa kahilingan ng mga Griego ay nakita niya ang maalab na bunga ng kanyang dakilang sakripisyo. Ang mga lalaking ito ay nagmula sa kanluran upang hanapin ang tagapagligtas sa pagtatapos ng kanyang buhay, tulad ng mga pantas na lalaki ay nagmula sa silangan sa simula. Sa panahon ng kapanganakan ni Kristo ang mga Hudyo ay labis na abala sa kanilang sariling ambisyosong mga plano na hindi nila alam ang kanyang pagdating. Ang mga mago mula sa isang pag-anong lupain ay pumunta sa sabsaban dala ang kanilang mga kaloob, upang sambahin ang tagapagligtas. Kaya ang mga Grigo na ito, na kumakatawan sa mga bansa, tribo, at mga tao sa mundo, ay dumating upang makita si Jesus. Kaya't ang mga tao sa lahat ng lupain at lahat ng edad ay iguguhit ng krus ng tagapagligtas. Kaya't marami ang magmumula sa silangan at kanluran, at uupong kasama ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 8 versikulo 11. Narinig ng mga Griego ang matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Ang ilan ay inakala, at nagpakalat ng ulat, na kanyang itinaboy ang mga saserdote at mga pinuno mula sa templo, at siya ang aariin ang trono ni David, at maghahari bilang hari ng Israel. Ang mga Griego ay naghahangad na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang misyon. Makikita namin si Jesus, sabi nila, na pagbigyan ng kanilang pagnanais. Nang ang kahilingan ay dinala kay Jesus, siya ay nasa bahaging iyon ng templo kung saan ang lahat maliban sa mga Hudyo ay hindi kasama, ngunit siya ay lumabas sa mga Griego sa labas ng korte, at nagkaroon ng personal na pakikipanayam sa kanila. Dumating na ang oras ng pagluwalhati kay Kristo. Siya ay nakatayo sa lilam ng krus, at ang pagtatanong ng mga Griego ay nagpakita sa kanya na ang sakripisyong gagawin niya ay magdadala ng maraming anak na lalaki at babae sa Diyos. Alam niya na malapit nang makita siya ng mga Griego sa isang posisyon na hindi nila pinangarap noon. Makikita nila siya na inilagay sa tabi ni Barabas, isang tulisan at mamamatay tao, na pipiliin para palayain sa harap ng anak ng Diyos. Naririnig nila ang mga tao, na binigyang inspirasyon ng mga pari at mga pinuno, na gumagawa ng kanilang pagpili. At sa tanong na, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ang sagot ay ibibigay, ipako siya sa krus. Mateo Kapitulo 27 versikulo 22. Sa pamamagitan ng paggawa nitong pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mga tao, alam ni Kristo na ang kanyang kaharian ay magiging ganap, at lalawak sa buong mundo. Siya ay gagawa bilang tagapanumbalik, at ang kanyang espiritu ang mananaig. Sa isang sandali ay tumingin siya sa hinaharap, at narinig ang mga tinig na nagpapahayag sa lahat ng bahagi ng mundo, masdan ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 29. Sa mga estranghero na ito nakita niya ang pangako ng isang malaking pag-aani, kapag ang pader na nahati sa pagitan ng Hudyo at Gentil ay dapat na masira, at ang lahat ng mga bansa, wika, at mga tao ay dapat marinig ang mensahe ng kaligtasan. Ang pag-asam nito, ang katuparan ng kanyang pag-asa, ay ipinahayag sa mga salitang, dumating na ang oras, na ang anak ng tao ay luwalhatiin. Ngunit ang paraan kung saan dapat maganap ang kaluwalhatiang ito ay hindi kailanman nawala sa isip ni Kristo. Ang pagtitipon sa mga Gentil ay kasunod ng kanyang nalalapit na kamatayan.
Sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan maliligtas ang mundo. Tulad ng isang butil ng trigo, ang anak ng tao ay dapat ihagis sa lupa at mamatay, at ilibing ng wala sa paningin, ngunit siya ay mabubuhay muli. Iniharap ni Kristo ang kanyang hinaharap, inilalarawan ito sa pamamagitan ng mga bagay ng kalikasan, upang maunawaan ng mga alagad. Ang tunay na resulta ng kanyang misyon ay maabot ng kanyang kamatayan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sabi niya, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling mag-isa, ngunit kung ito ay mamatay, ito ay magbubunga ng marami. Kapag ang butil ng trigo ay nahulog sa lupa at namatay, ito ay tumutubo, at namumunga. Kaya ang kamatayan ni Kristo ay magbubunga ng bunga para sa kaharian ng Diyos. Alinsunod sa batas ng kaharian ng gulay, ang buhay ay magiging resulta ng kanyang kamatayan. Yaong mga nagbubukid ng lupa ay nasa harapan nila ang ilustrasyon. Taon-taon pinapanatili ng tao ang kanyang panestos ng butil sa pamamagitan ng maliwanag na pagtatapon ng pinakapiling bahagi. Para sa isang oras na ito ay dapat na nakatago sa ilalim ng codling upang bantayan ng Panginoon. Pagkatapos ay lilito ang talam, pagkatapos ay ang tainga, at pagkatapos ay ang mais sa tainga. Ngunit ang pagunlad na ito ay hindi maaaring mangyari maliban kung ang butil ay ibinaon sa labas ng paningin, nakatago, at sa lahat ng hitsura, nawala. Ang binhing nakabaon sa lupa ay nagbubunga, at ito naman ay itinatanam. Kaya dumami ang ani. Kaya't ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay magbubunga tungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagmumuni-muni ng sakripisyong ito ay magiging kaluwalhatian ng mga taong, bilang bunga nito, ay mabubuhay sa mga walang hanggang kapanahunan. Ang butil ng trigo na nagpapanatili ng sarili nitong buhay ay hindi makapagbubunga. Nananatili itong mag-isa, magagawa ni Kristo, kung pipiliin niya, iligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Ngunit kung gagawin niya ito, dapat siyang mag-isa. Hindi siya makapagdala ng mga anak na lalaki at babae sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko ng kanyang buhay maibibigay niya ang buhay sa sangkatauhan. Sa pamamagitan lamang ng pagbagsak sa lupa upang mamatay siya ay maaaring maging binhi ng malawak na ani, ang malaking karamihan na mula sa bawat bansa, at lahi, at wika, at mga tao, ay tinubos sa Diyos. Sa katotohanan ito, iniuugnay ni Kristo ang aral ng pagsasakripisyo sa sarili na dapat matutunan ng lahat, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa mundong ito ay iingatan ito sa buhay na walang hanggan. Lahat ng magbubunga bilang mga manggagawa kasama ni Kristo ay dapat munang mahulog sa lupa at mamatay. Ang buhay ay dapat itapon sa banga ng pangangailangan ng mundo. Ang pagmamahal sa sarili, pansariling interes, ay dapat mapahamak. At ang batas ng pagsasakripisyo sa sarili ay ang batas ng pangangalaga sa sarili. Iniingatan ng magsasaka ang kanyang butil sa pamamagitan ng pagtatapon nito. Kaya sa buhay ng tao, ang magbigay ay mabuhay. Ang buhay na iingatan ay ang buhay na malayang ibinibigay sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Yaong mga nag-alay ng kanilang buhay sa mundong ito para sa kapakanan ni Kristo ay iingatan ito sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na ginugol sa sarili ay parang butil na kinakain. Ito ay nawawala, ngunit walang pagtaas. Maaaring tipunin ng isang tao ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang sarili, maaari siyang mabuhay at mag-isip at magplano para sa sarili, ngunit ang kanyang buhay ay lumilipas, at siya ay wala. Ang batas ng paglilingkod sa sarili ay ang batas ng pagsira sa sarili. Kung ang sinuman ay maglingkod sa akin, sabi ni Jesus, hayaan siyang sumunod sa akin, at kung saan ako naruroon, naruroon din ang aking lingkod, kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng aking Ama. Ang lahat ng nagpasan kay Jesus ng krus ng sakripisyo ay magiging kabahagi niya ng kanyang kaluwalhatian. Ang kagalakan ni Kristo sa kanyang kahihiyan at sakit na ang kanyang mga alagad ay dapat na luwalhatiin kasama niya. Sila ang bunga ng kanyang pagsasakripisyo sa sarili. Ang paggawa sa kanila ng kanyang sariling katangian at espiritu ay kanyang gantimpala, at magiging kanyang kagalakan sa buong kawalang hanggan. Ang kagalakang ito na ibinabahagi nila sa kanya bilang bunga ng kanilang pagpapagal at sakripisyo ay nakikita sa ibang mga puso at buhay. Sila ay mga manggagawa kasama ni Kristo, at pararangalan sila ng Ama gaya ng pagpaparangal niya sa kanyang anak.
Ang mensahe ng mga Griego, na naglalarawan tulad ng pagtitipon ng mga Gentil, ay nagdala sa isip ni Jesus ng kanyang buong misyon. Ang gawain ng pagtubos ay dumaan sa harapan niya, mula sa panahong inilatag ang plano sa langit, hanggang sa kamatayan na ngayon ay napakalapit na. Isang mahiwagang ulap ang tila bumabalot sa anak ng Diyos. Ang dilim nito ay naramdaman ng mga malapit sa kanya. Napaupo siya sa pag-iisip. Sa wakas ay nabasag ang katahimikan ng kanyang malungkot na tinig, ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa, at ano ang sasabihin ko? Ama, iligtas mo ako mula sa oras na ito. Sa pag-asam ay iniinom na ni Kristo ang kopa ng kapitan. Ang kanyang sangkatauhan ay lumiit mula sa oras ng pag-iiwan, kung saan sa lahat ng hitsura siya ay iiwan maging ng Diyos, kapag ang lahat ay makikita siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at pinahihirapan. Siya ay lumiit mula sa pagkakalantad sa publiko, mula sa pagtrato bilang pinakamasama sa mga kriminal, mula sa isang kaiyahian at walang galang na kamatayan. Ang pag-iwas sa kanyang pakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, isang pakiramdam ng kakilakilabot na pasanin ng paglabag ng tao, at ang puot ng Ama dahil sa kasalanan ay naging sanhi ng pagkahilo ng Espiritu ni Jesus, at ang pamumutla ng kamatayan ay lumaganap sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dumating ang banal na pagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil dito, sabi niya, naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Tanging sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo mapapabagsak ang kaharian ni Satanas. Sa gayon lamang matutubos ang tao, at ang Diyos ay luwalhatiin. Pumayag si Jesus sa paghihirap, tinanggap niya ang sakripisyo. Ang kamahalan ng langit ay pumayag na magdusa bilang tagapagdala ng kasalanan. Ama, luwalhatiin ang iyong pangalan, sabi niya. Habang binibigkas ni Kristo ang mga salitang ito, isang tugon ang nagmula sa ulap na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo, niluwalhati ko ito, at luluwalhatiin kong muli. Ang buong buhay ni Kristo, mula sa sabsaban hanggang sa panahong sinabi ang mga salitang ito, ay niluwalhati ang Diyos, at sa darating na pagsubok ang kanyang banal tao na pagdurusa ay talagang luluwalhati sa pangalan ng kanyang Ama. Nang marinig ang tinig, isang liwanag ang lumabas mula sa ulap, at pinalibutan si Kristo, na parabang ang mga bisig ng walang hanggang kapangyarihan ay itinapon sa palibot niya tulad ng isang pader ng apoy. Namasdan ng mga tao ang tagpong ito nang may takot at pagkamangha. Walang nang ahas magsalita, na may tahimik na mga labi at humihingal na lahat ay nakatayo na ang mga mata ay nakatutok kay Jesus. Ang patuto ng Ama na ibinigay, ang ulap ay umangat, at nakakalat sa kalangitan. Para sa oras na ang nakikitang pakikipag-isa sa pagitan ng Ama at ng Anak ay natapos. Ang mga taong nakatayo roon, at nakarinig nito, ay nagsabing kumulog. Ang iba ay nagsabi, isang anghel ang nagsalita sa kanya. Ngunit ang nagtatanong na mga Griego ay nakita ang ulap, narinig ang tinig, naunawaan ang kahulugan nito, at nakilala nga si Kristo, sa kanila siya ay nahayag bilang isinugo ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay narinig sa pagbibinyag ni Jesus sa pasimula ng kanyang ministeryo, at muli sa kanyang pagbabagong anyo sa bundok. Ngayon sa pagtatapos ng kanyang ministeryo ito ay narinig sa ikatlong pagkakataon, ng mas malaking bilang ng mga tao, at sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari. Kakasabi pa lang ni Jesus ng pinaka-solemn na katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga Hudyo. Siya ay gumawa ng kanyang huling apela, at ipinahayag ang kanilang kapahamakan. Ngayon ay muling itinakda ng Diyos ang kanyang tatak sa misyon ng kanyang anak. Nakilala niya ang isa na itinakwil ng Israel. Ang tinig na ito ay dumating hindi dahil sa akin, sabi ni Jesus, kundi dahil sa inyo. Ito ang pinakamahalagang ebidensya ng kanyang pagiging Mesiyas, ang hudyat mula sa Ama na si Jesus ay nagsabi ng katotohanan, at siya ang anak ng Diyos. Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito, patuloy ni Kristo, ngayon ay palalayasin ang prinsipe ng mundong ito. At ako, kung ako ay itinaas mula sa lupa, ay dadalhin ang lahat sa akin. Ito ang kanyang sinabi, na nagpapahiwatig kung anong kamatayan ang kanyang dapat mamatay. Ito ang krisis ng mundo. Kung ako ay naging pangpalubag loob para sa mga kasalanan ng mga tao, ang sanlibutan ay liliwanagan. Mawawasak ang hawak ni Satanas sa mga kaluluwa ng mga tao. Ang nasirang larawan ng Diyos ay ibabalik sa sangkatauhan, at ang isang pamilya ng mga mananampalataya na mga banal ay sa wakas ay magmamana ng makalangit na tahanan.
Ito ang resulta ng kamatayan ni Kristo. Ang tagapagligtas ay nawala sa pagmumuni-muni sa tanawin ng tagumpay na tinawag sa kanyang harapan. Nakikita niya ang krus, ang malupit, kaiyahiyang krus, kasama ang lahat ng mga kakilakilabot nito, nagliliyab sa kaluwalhatian. Ngunit ang gawain ng pagtubos ng tao ay hindi lahat ng nagawa ng krus. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinamalas sa sansinukob. Ang prinsipe ng mundong ito ay pinalayas. Ang mga paratang na dinala ni Satanas laban sa Diyos ay pinabulaanan. Ang kadastaan na kanyang inihagis sa langit ay naalis magpakailanman. Ang mga anghel at pati na rin ang mga tao ay inilapit sa manunubos. Kung ako ay itinaas mula sa lupa, sabi niya, ay dadalhin ang lahat sa akin. Maraming tao ang nakapaligid kay Kristo habang sinasabi niya ang mga salitang ito, at sinabi ng isa, narinig namin sa kautusan na si Kristo ay nananatiling magpakailanman, at paanong sinasabi mo, ang anak ng tao ay kinakailangang itaas? Sino itong anak ng tao? Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang ay sumasa inyo ang liwanag. Lumakad habang nasa inyo ang liwanag, baka dumating sa inyo ang kadiliman, sapagkat ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya pupunta. Habang mayroon kayong liwanag, maniwala kayo sa liwanag, upang kayo ay maging mga anak ng liwanag. Ngunit kahit na gumawa siya ng napakaraming himala sa harap nila, gayunpaman hindi sila naniwala sa kanya. Minsan ay tinanong nila ang tagapagligtas, anong tanda nga ang ipinakikita mo, upang kami ay makakita, at magsisampalataya sa iyo. Juan Kapitulo 6 versikulo 30. Hindi mabilang na mga palatandaan ang ibinigay, ngunit ipinikit nila ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso. Ngayong nagsalita na ang Ama mismo, at wala na silang mahihiling pangtanda, tumanggi pa rin silang maniwala. Gayunman sa mga punong pinuno ay marami rin ang nagsisampalataya sa kanya, ngunit dahil sa mga pariso ay hindi nila siya ipinahayag, baka sila ay mapaalis sa sinagoga. Minahal nila ang papuri ng mga tao kaysa sa pagsang-ayon ng Diyos. Upang iligtas ang kanilang sarili mula sa kadastaan at kahihiyan, tinanggihan nila si Kristo, at tinanggihan ang alok ng buhay na walang hanggan. At ilan sa lahat ng mga siglo mula noon ang gumagawa ng parehong bagay. Sa kanila lahat ng babala ng tagapagligtas ay angkop, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Siya na tumatanggi sa akin, sabi ni Jesus, at hindi tumatanggap ng aking mga salita, ay mayroong isang humahatol sa kanya, ang salita na aking sinalita, siya rin ang hahatol sa kanya sa huling araw. Juan Kapitulo 12 versikulo 48. Sa aba ng mga hindi nakakaalam ng oras ng kanilang pagdalaw, dahan-dahan at nagsisisi na iniwan ni Kristo magpakailanman ang presinto ng templo. Dito nagtatapos ang Kabanata 68. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.